Magandang hapon po sa lahat. Amen? Amen. Ako na po nakakaalam ng oras. Wala, invisible clock. Pero salamat at tama po, may konting grace period. But we'll begin at the right time. At muli tayo po mag-staying lahat for the opening prayer. Let's all stand please. Amen. At magsimula po tayo sa panalangin. Tayo po'y pumikit at yumuko. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, once again this afternoon. Salamat po sa gabay at pag-iingat po sa amin at sa bawat isa, Panginoon, nakarating dito po sa inyong baysambahan. Salamat po sa pagkakataon muli na mag-aral yung mga salita, patuloy na mahamon po sa inyong pong gawain. Higit sa lahat ay tumibay po ang aming pananampalataya sa pamagitan ng salita. At pangunahan niyo po ang aming pag-itipon ngayong hapon, patawad po sa mga pag-asar at pagkukulang, sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Alright, get your songbooks at umawit tayo, kapatid. Amen. Are you happy this afternoon? Amen. Amen. Ako po'y masaya. Sabi nga ng Bible, sa bawat kaluluwang naliligtas ay masaya po tayo. Even just one soul. Alright, awitin natin, Oh, How I Love Jesus. 229 of your songbooks, please. 229. 229. Oh, how I love Jesus. Amen. Let's sing this as loud as we can. At nakangiti po tayo. Amen. Nandiyan na po ba? Amen. Maganda, nakangiti. Yan, smile, smile. Alright. On the first stanza now. Ready? Sing. There is a name I love to hear. I love to sing its word. It sounds like music in my ear, the sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. It tells me of a Savior's love who died to set me free. It tells me of His precious blood, the sinner's perfectly. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. Third, it tells me what my Father hath in store for every day. And though I tread a darksome path, yield sunshine all the way. On a chorus, oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. Fourth, it tells of one whose loving heart can fill my deepest woe. Sorrow bears a part that none can bear below. Oh, how I love Jesus. Sing it. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. Amen. Do you love Jesus? Amen. Napakasarap awitin. Send the light. Song number 28, Send the Light. Awitin po natin, 2-8 of your songbooks, please. Let us sing Send the Light. Alright, on the first stanza now, sing. There's a call comes ringing o'er the restless waves. Send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Ladies, number 2, we have heard the gospel today.
Everybody now, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Man on the third, let us pray that grace may everywhere abound. Send the light, send the light, and the Christ-like Spirit everywhere be found. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Last stanza now. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, send the light. Let us gather jewels for a crown above. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Amen. Please be seated. Salamat po sa mga awitin. At napakaganda ng mga awit na yan. Amen? Sabi nga dyan, send the light, it is a work of love. No? Huwag tayong mapagod sa gawain ng pag-ibig sa kaluluwa. So ngayong hapon po ay dako tayo sa bigay ng mga memory verses. And I believe na nakahanda po kayo. Amen? Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. I roll the verse to Brother Arthur. So Arthur, sir. Proverbs chapter 1, verses 28, 29, and 33. Then they shall call upon me, but I will not listen. They shall seek me early, but they shall not find me. For they memory block na. They hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. For whoso hearkeneth unto me shall dwell safely and not and shall be quiet for fear of evil. I roll the memory verse of 2, Brother AJ. First John chapter 4 verse 19. We love him because he first loved us. Roll the verse to Sir Felix. Luke chapter 11 verse 3. Give us day by day our daily bread. I call the verse to Ma'am Ashley. Jeremiah chapter 33 verse 3. Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. I roll the verse to Ma'am Laida. Proverbs chapter 1, verse 10. My son, if sinners entice thee, consent thou not. I roll the verse to Ma'am Joanna. Philippians 2:1, and that every tongue should confess that Jesus is Lord to the glory of God the Father. I roll the verse to Eman. John 37 verse 25. Jesus nagkay verse 2 at titiya. Proverbs
chapter 1, verse 30. They would none of my counsel, they despise all and all the verse 2. Proverbs chapter 1 verse 8. My son, hear instruction of the father, and forsake not the law of thy mother. I roll the verse to one side. Matthew chapter 22, verse 37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Roll the verse Amen. 2, pot. I will do verse 2 for of Ephesians chapter 6, verse 1. Children, obey your parents in the yard, for this is right. Roll the Amen. verse 2, Sister Ashley. Tapos na si Ashley. Sister Galing Dada. magturo ng nanay, ano? Proverbs verse 1, chapter 3, to receive the instruction of wisdom, justice, and judgments in equity. Amen. Alright. Salamat po. Salamat sa mga memory verse. At, galing magturo ng nanay. Kung tatay, mas magaling yan. Alright. At I hope that we enjoyed giving memory verse. Sumawit tayo sa pang-awitin. Let's all stand once again. So, number 68, awitin po natin, Rescue the Perishing. Amen? So, number 68 of your songbooks, please. Rescue the Perishing. Awitin natin ng masaya at masigla. At ako'y niwala kung soul winner ka, masaya ka dyan. Amen? Rescue the Perishing. Alright, and the first stanza now, sing. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and the grave. Weep o'er the erring one, lift up the fallen, tell them of Jesus the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Number 2. Though they are slighting him, still he is waiting the penitent child to receive. Plead with them earnestly, plead with them gently, forgive if they only believe. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Third, down in the human heart, crushed by the tempter, feelings lie buried that grace can restore. Touched by a loving heart, wakened by kindness, chords that are broken will vibrate once more. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Last stanza. Rescue the perishing, duty demands it, strength for thy labor the Lord will provide. Back to the narrow way, patiently win them, tell the poor wanderer a Savior has died. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Amen. Please be seated. Ngayong hapon po, just like to encourage, this is our Sunday afternoon service. Every time sa hapon po, ay maganda makapag-share tayo ng testimony. Amen? So if God blessed you or anuman pong gusto nyong ibahagi na ginawa ng Diyos sa ating buhay, ay maganda po na i-share po natin para marinig din po ng ibang kapatiran. And I believe that it is a blessing, na
may bahagi mo yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo. So, meron po ba ngayong hapon? Meron po ba? Sa ating mga kalalakihan, may gustong magpasalamat or mag-share ng testimony? Sir, Arthur, sige po, palakpakan po natin. Brother Arthur. Ayan. Sound. Yan lang, sir, para kitang-kita po. I thank God for the privilege ulit na makapagbigay ng testimony at sa aking kaligtasan na pinagkaloob niya sa biyaya niya through our Lord Jesus Christ. Ang aking pong testimony ngayon ay tungkol sa aking mother na nagdiwang ng 92 years old noong January 30. At sa awa ng Panginoon, sa malakas pa rin, malakas pa nga kumain kaysa sa akin. At sabi nga ng mga pipinsan ko, kasi ang mga kapatid ng mother ko, mga nauna na, pinakabata yung 78, sumunod 83, sumunod 86, yung nasa Nagilian, yung pang-apat, yung 88 years old, yung kuya niya sa Mindanao. Pero nadalaw po namin yan ni mother nung 86 years old siya. Kaya sabi ko, dalawin natin, baka ito na huli yung pagkikita. Pinagtiyagaan ko si mother papuntang Mindanao. Dalawa kami bumiyahe. At ito naman, si mother, umabot ng 92. Ang sabi naman ng mga pipinsan ko, magaling daw ang nag-aalaga. Sabi ko, hindi po, biyaya po ng Panginoon yan. Kung ano ang purpose ng Panginoon, siya lang nakakaalam sa buhay ni mother. Pero, okay, malakas pa siya. At although may sakit, tawa ng Panginoon din provide provisions niya, mga gamot ay naipoprovide. Pangalawa naman, ang aking anak na hiningi natin ng prayer nung huling surgery niya, si Army sa Saudi, na huwag magkakomplikasyon. Dumaan naman ang mahigit isang buwan, wala naman po siyang naramdamang komplikasyon. At salamat sa mga nag-pray, salamat sa Panginoon, sa biyaya niya, sa awa niya, kanyang habag. At ang nakaganda, patuloy siya sa gawain doon kahit na medyo mahigpit sa Saudi. Meron nga siyang naikwento sa akin na may nahuli at kasi medyo katigasan na rin daw ng mga ulo, sinasaway na raw nung una, umulit, nakulong ng 2 araw. Ang masama kasama ang may bata na kasama. Pati bata kinulong. Yung ganun po kahigpit sa Saudi. Hindi ka basta-basta pwedeng mag-share ng Word of God. Buti ngayon, dito sa Pilipinas, ngayong hapon na to, nakapag-share tayo freely. Amen? Sa biyaya ng Panginoon, freely ang nagagawa natin ang pag-share ng Word of God. Kaya salamat natin dito sa Pilipinas ay hindi gaanong mahigpit, di kagaya ng mga ibang bansa katulad ng China, ng Saudi, o ano pang saang bansa iyan. At tiyempo naman, tumawag siya nung birthday ni nanay, bumati sa lola niya kasi may promise na bibisitahin siya. Dapat nga December, kaso hindi natuloy dahil may isa pang surgery na gagawin sa kanya. At praise God, nabigyan din ako ng pagkakataon na makasama sa Soul Winning Conference sa San Pedro. Kasi nasabi niya sa akin, Daddy, magpapadala ako sa iyo. Ay, maganda, kasi may kailangan din kaming puntahan. Kasi kahit paalis na siya, na-increasean pa siya ng sweldo. Yun ang biyaya ng Panginoon. At yung ticket niya na round trip nung December, ay pwede niyang ma-encash. Akala niya, mababaliwala na yon yung ginastos niya. Pero
pwede palang ibalik sa kanyang binayad. Yun ang maganda sa biyaya ng Diyos. Tuloy-tuloy ang provisions para sa kanya. At sa akin naman, nung araw ng selebrasyon, hindi ko inaasahan na dadami ang bisita. So, naisip ko, why not mag-Bible study ako? Total, maraming tao. Siguro naman, 40 to 45 minutes, hindi pa sila magugutom. At saka, may hinihintay pa raw na isang tao. Sige ka ako, Bible study tayo. Ang Bible study na tinuro sa akin ng banal na espiritu, ang about Bible, kung gaano kahalaga ng Bible sa buhay ng tao. At yun po, at nabigyan ako ng 45 minutes. At marami naman taong nasyaran. At nagpa-participate sa mga tanong ko. Okay naman. Sa biyaya ng Panginoon, binigyan niya ako ng wisdom. Yan. At yun lang po ang testimony ko sa araw na ito. To God be all the glory. Amen, amen. Thank you, sir. Thank you very much po. Amen. Amen. Alam niyo po, hindi po yan sa edad natin or sa ating kakayanan. Pero tama yung sabi ni Sir Arthur na biyaya ng Diyos yan. Na willing tayo na maging blessing sa iba. Ano? Tuwa nga ako kasi nung bumisita ako dyan sa may Nalbo, sir, sa dulo Kasi kayo ang dulo sa Amianan, Banggoy. Etong zone dito yung dulo sa Bagatan. May mga cottage dyan, di ba? Meron po akong dyan, pinsan, yung hepe ng Nalbo. Pineda. Anong pangalan nito? Nasa isip ko. Elmer ba yun? Elmer. Dumenden Pineda. Tapos sabi niya, ay oo, kilala ko yun. Sabi niya, kilala ko yung kasama niyo sa church, si Pastor Arthur, sabi niya. Opo, sabi ko, kasama namin yan si Brother Arthur. Kasi alam nila na nag-share ng Word of God, di ba? Kaya nga dito sa atin, mag-share ka lang ng about sa Bible, di ba? Ang tingin sa iyo ay pastor na. So, ibig sabihin, ganun pa yung pangunawa ng tao at pangangailangan nila. Ibig sabihin, mataas ang tingin nila sa salita ng Diyos. So, let us pray na ito pong barangay dito, Nalbo, hanggang dyan po sa, po kasi yan Amianan tsaka Bagatan. So, pag-pray po natin yan at maabot pa ng salita ng Diyos. Dito sa Banggoy na kapag may mga na-save na po dyan, dito sa Bagatan, meron na rin. So, ang next na target natin, dun sa may bagong tulay. Yung school, sa plaza nila, saka yung papunta doon sa Coast Guard. So, lahat ng yan, kapatid, imagine nyo po na ay kailangan nating gampanan. At salamat din po sa panalangin nyo po. Patuloy. At pag-pray po natin yung family niya. Hindi po rin madali na malayo sa pamilya, di ba? Malayo sa kanyang asawa, sa mga anak, pero nandun pa rin yung willingness na magpagamit sa gawain. So, pray for strength pa po kay Sir Arthur. Meron pa po ba next? Come on. Lalakihan, kababaihan. Sige, gusto niyo po mag-testimony. Come on. Meron pa. Isa, dalawa. Mahaba yung mensahe natin. Mahaba yung preaching ko. Isa lang nag-testimony. Alright, so wala na po. Anyway, salamat po sa patutuon na yan. At salamat din po, binanggit niya yung soul winning kanina. So, sa ating kapatid, sabi ko nga, hanggat kaya po natin ay gagampanan natin. Bakit yan po ay main thing sa simbahan na ito. Amen? Yan ay main thing at ako naniniwala na sa ating pagsunod sa Panginoon, natutuwa ako, i-share ko lang sa inyo. Yung pinuntahan nila kanina na bahay, na sharean, kasama si Brother Felix, kamag-anak nila Brother Felix, lahat dun Si Dato, lahat yun Yung lupain na yun actually. Hanggang doon sa papuntang Tanggawan, tsaka Tagalubong daw. Yung sumunod na bahay, ang sabi nung matanda, wala daw tao, sabi niya Sinasa tindahan daw. Di nung kinatok namin ni Brad AJ, paglabas ng young people na dalaga, sabi niya, na-share niyo na po ako, Pastor. Ay, ganun ba? Hindi ko maalala. Sorry. Saan banda? Diyan po sa harap nung Casabela. Naglalakad lang sila, hinarang daw, tapos nagbigay ng tracts. Ay, okay. So,
Nireview ko, sabi ko, nakalimutan mo na ba yon na tinanggap mo ang Panginoon? Hindi pa po. Hanggang ngayon, alam ko po yun. Okay, sabi ko. Tapos nakakatuwa at prospect for next Sunday. Amen? So, alam nyo kapatid, yung ating ginagawa na, hindi ko po alam yung bahay niya nung nakaraan eh. Kasi dumaan lang eh. Naharang lang sa kalsada. Pero nakakatuwa na through this activity at program natin ay natatagpuan. So, ibig sabihin, sino pong naggagabay doon? Ang banal na Espiritu talaga. So, wag po tayong magsawa at sabi ko nga po, napakasaya na magbahagi ng kaligtasan. Even yung magbigay ka lang ng tracts, di ba? At makikita mo na sila ay nagbabasa niyan. So, blessing po yan. Alright? So much for that. Continue to pray also. Again, yung ating pong soul winning conference na pa-finalize namin ni Pastor mamayang gabi hanggang Tuesday para ma-update po lahat. Kasi ang last na registration ay hanggang Tuesday. Sa mga estudyante po, kung gusto niyo pong na maisama, especially sa high school, pinag-pray ko ito si Brother AJ na makasama. Pwede pong gumawa ng letter naman. 2 days lang naman yon. Wala naman kayong ginagawa gaano sa school. Kasi piyesta ng Burgos. Tama ba? Amen. Wala masyadong ginagawa pag pista, di ba? Anong inaantay? Yung mga activities sa pista. Pero pray for that na tayo po ay sama-sama na magkaroon din ng delegation, makapag-represent po sa ating mission po dito. And continue to pray for Candon City na makahanap na po ng mission house. Preferably doon po sa Barangay Kalumbuyan. Yun po ang aming tinatarget ni Pastor. Sinamahan ko po siya kasi nakadaan na po ako dyan eh. Area ko dati yung Barangay Patpata. Mula Santa Cruz. May nanggagaling sa Candon. Yan pa nga yung gamit namin na van. Hindi ko makalimutan. Yung white na pregyo na yan. Pero kung titignan niyo po, yung layo niya ang Candon na arko hanggang Santa Cruz, kasing layo lang po ng Patak. Diyan sa may Patak, Sabangan, Pinggan. Yan, sumunod. Ganyan lang po kalayo yung yung area ng Candon to Santa Cruz. Pero we pray na makapag-establish din po ng work po doon. So, continue to pray for that. At ang gawain po dito sa Ilocos, yan po ang sabi ni Pastor Jojo, ang panalangin niya ay hindi lang 2, kundi hanggat kaya natin na makapag-send out pa ng mga missionaries, preachers, mga magba-Bible study, magpipreach ng gospel. So yan po ang ating panalangin, okay? So sige po, at umawit tayo ng isang awitin habang naghahanda yung ating special number. Let's all stand please. At buksan po natin ang ating pong songbook, My Savior's Love. Song number 70 of your songbooks, please. My Savior's Love. Amen. Ang pag-ibig ng ating tagapagligtas. Let's sing the first, second, and the last stanza. All right, on the first stanza now. I stand amazed in the presence of Jesus Nazarene and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, he prayed not my will but thine. He had no tears for his own griefs, but sweat drops of blood for mine. How marvelous, oh how wonderful, and my song shall ever be. Oh how marvelous, oh how wonderful is my Savior's love for me. Number 5. When with the ransoming glory his face I at last shall see, 'twill be my joy through the ages to sing of his love for me. How marvelous, how
my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Let us pray. Kilang Diyos, salamat po sa hapon na ito muli. Kami po ay dadako sa pinakamalagang bahagi sa pangalan ng salita, and to listen to the special number ni Handa Panginoon, we pray that the song will prepare our hearts and patuloy na bigyan niyo po kami ng tamang puso sa pakikinig niyo sa salita. Kayo pong maitaas sa Diyos at patawad po sa mga pagkakasala namin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. Tawagin po natin, makaupo tayo kapatid as we call our special number. Hintayin ang bukas pag wala ng pag-asa. Ngayon ang pagkakataon, huwag mong sayangin ang panahon. Naghihintay siya. Kay Jesus ay may katiyakan, kung ano man ang kasasapitan sa buhay na daratnan. Ngayon na ang pagkakataon, isuko ang lahat mo sa Kanya, ang puso mo at kaluluwa. Handa ka na nga ba? Handa ka na ba? It's a good song, amen?
Alam niyo kapatid, ang tanong doon, handa ba tayong humarap sa Diyos? Amen? Kung ikaw ay unbeliever, ay talaga nakakatakot humarap sa Diyos. Sabi ng Bible, haharap ka sa great white throne judgment. But as a believer, haharap din tayo sa ating tagapagligtas. Tatanungin kung ano ang ating ginawa para sa Kanya. Kaya salamat kapatid sa ating simbahan, tuloy na tayo'y tinuturuan na magamit sa gawain ng Diyos. Ngayong hapon po, to preach to you a very simple message, Romans chapter number 10. So stand please as we open our Bibles. 2 book lang po ang ating titignan ngayong hapon. Romans chapter 10, a familiar passage, verse number 14 and 15. Romans 10, verse 14 and 15. Salamat po sa awitin na naghanda ng ating puso. Nandiyan na po tayo kapatid, amen? Romans 10, verse number 14, we will read this. Sabay-sabay po tayo magbasa all together in verse 14 and 15. Ready now? Please read. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? 15. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Ngayong hapon po ay pagpapatuloy natin. Ako po ay na-burden to preach about soul winning every afternoon. So totoo lang. Every time na umahayo tayo, sabi ko, we need the Word of God to encourage us para tayo po ay mas lalo pang mahamon sa gawain ng Diyos. And meron akong binabasa, nakakatuwa, yung sinabi nga niya dito, this year must be a year of gospel passion. Magkaroon tayo ng totoong, kumbaga, pag-ibig sa puso natin, that the gospel may be preached. So yan po ang ating tatalakayin, and hopefully for the next Sundays is all about winning souls. Amen? Sana hindi kayo magsawa. Amen? Sapagkat di nakasawa ang soul winning. Alright? Ay manalangin, Panginoon, salamat po o Diyos, salamat Ama, sa pagkakataon na ito na muli ang inyong salita ay mapakinggan po namin, mapag-aralan. Kayo nga po mangusap sa bawat anak ninyo. Help us, Lord, to grow in our faith. Help us to understand Thy Word. And most especially, to be able to be a part, maging bahagi po ng Ebanghelyo ay maipaabot sa mga taong nangailangan pa. Alam po namin ang layunin ninyo ay ang inyong kaharian ay mas lalo pang lumawak, mas lalo pang maraming tao ang may dagdag sa inyong kaharian, Panginoon. Muli kayo po ang maitaas lamang, O Diyos. Gamitin niyo lamang po ako. I am just a mouthpiece. Ang aking pong boses, kalakasan ay nanggagaling sa inyo. At ang dalayan ko po na kayo po ang makilala, O Diyos. Muli, binabalik namin pasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Alright, please be seated. Sa ating panahon, kapatid, ang pangangaral po ng Ebanghelyo, the word gospel is, in another language, is Ebanghelyo sa Tagalog, di ba? Or in other words, the good news. Kaya nga po ang tawag natin is evangelism. To share the gospel is to evangelize. Mapapansin niyo po dito, sa ating binasa, nasulat ni Apostol Pablo, napakahalaga po na ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi po mawala. Amen. Evangelism is a very important and urgent matter. Alam niyo po kapatid, tayo po ay minsan, pag nakinig ka ng balita, makikita mo yung mga pangyayari sa paligid, makikita mo na ano ba yung mga pangangailangan ng tao? Ano ba yung mga kalagayan ng tao, circumstansya ng tao? Pero tandaan natin kapatid, isa lamang ang pinaka-importante sa Diyos. Ano po yun? Maipangaral ang mensahe ng Panginoon Jesucristo. Kasi walang kwenta lahat ng anumang makamtan ng tao sa ibabaw ng lupa kung wala rin naman pong kaligtasan. Amen?
walang katiyakan, kung walang kasiguraduhan ng langit. Sabi ni Paul po dito in Romans 10 verse 14, inilatag niya po yung katotohanan dito eh. How? The question is always how? Paano? Paano na ang mga tao ay mananampalataya, tatawag sa Diyos at maliligtas kung hindi sila naniniwala? Kaya nga mapapansin niyo po, tatlong bagay lang na gusto ko, ito introduction lamang, gusto ko ipakita sa inyo. Limitado po ang ating oportunidad. Amen? Evangelism is a limited opportunity. Alam niyo kung bakit po? Makita niyo po, sabi ng Bible, how then shall they call on Him in whom they have not believed, and how shall they believe in Him of whom they have not heard? Kaya nga po, ang oras dito ang ang tinitignan natin ang panahon na papalapit sa pagbabalik ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat marami pa ring tao ang hindi pa rin nakakapakinig. Amen? So many people, how many people in the world? 8 billion. 8 billion. Nakuha niyo ba yung billion? Ilang zero yun? Ilang zero ang billion? Siyam. 0,000,000,000,000. 8 billion people ay hindi pa po ilang billion pa lang siguro ang naligtas. Amen? Ilang porsyento pa lang sa 8 billion ang nakapakinig. Kaya nga po, time-sensitive opportunity. Hindi mo alam na itong lumipas na araw, yung pagkakataon na maibahagi mo yan, lumipas na. Amen? Dumaan na yung tao sa harap mo, may nakatabi ka, hindi mo nabigyan, lumipas na yon. Limitado lang oportunidad natin, kapatid. There are no second chances. Ako nagpasalamat kanina, sabi ko nga, it's through the Holy Spirit. Itong batang ito, naalala niya na may nag-share sa kanya. Hindi ko nakuha yung number niya nakaraan or yung bahay man lang. Naunawa niyo ba yun? Pero bihira yung ganun, kapatid. Amen? Limited lamang yung ganun. Kaya nga isipin natin na itong linggo na ito, it is another opportunity. Amen? Another limited opportunity. Saan ka man pupunta, sino man makasalamuha mo, isipin mo yung mga makakausap mo. Kaya mamaya sabi ko, alright, punta po kami. Anong purpose? Pag may mga bago doon, mabigyan ng trust. Kung gusto nilang makinig, ma-share natin. Amen? Testimony kanina, yun na po yun, sinasabi ko. May oportunidad na dumating yung mga tao, pakainin ko kayo, hindi naman kayo magugutom agad eh. Di ba, amen? Oportunidad yan. Na bago mo pakainin, busugin sila physical, at least may narinig silang spiritual. Mensahe ng salita ng Diyos. Kaya nga po, number 1, it's a limited opportunity. And, tignan niyo po, verse 15, ano sabi ng Bible? How shall they preach except they be sent? As it is written, tignan niyo po how beautiful are the feet of them that preach the what? The gospel of peace and bring glad tidings of good things. Salamat kapatid na ang ating mensahe ay ebanghelyo para saan? Kapayapaan at mabuting balita. Masayang balita ng mabubuting bagay. Kaya nga po ito, mahalaga po ang pangangaral ng salita ng Diyos sapagkat iba po ang mensahe ng Biblia at mensahe ng mundo. Amen. We have a different message. Alam niyo, nakakalungkot, even churches ngayon, they do not preach the gospel. Anong preaching nila? Paano maging masaya? Paano magkaroon ng pera? Amen? Paano maging inclusive? Alam mo sa church namin, kahit ganun ka, okay lang kay God. Alam mo sa Biblia, sinunog ng Diyos. Amen? The main message is the gospel. Hindi yung para maging open, God loves you. Di ba? Sabi niya, God is love. Oo. But God is also a just God. May hustisya ang Diyos. Na kapag hindi mo ginawa yung tama, abay may tama ka sa Panginoon. Alala niyo po, Sodom and Gomorrah, sinunog niya. Kaya nga po, the world's message is different and the sad thing, maraming simbahan, ang mensahe nila, hindi na yung mensahe ng Biblia.
Kaya nga kapatid, mananatili tayo sa tamang mensahe sapagkat tama ang ating Biblia, tama ang ating pinangahawakan na katotohanan. Amen. It's still the gospel of peace and the glad tidings of good things. Ang langit po ay masaya sa bawat mga ngaral. Sabi nga ng Bible ang tawag ng Bible dyan is how beautiful are the face. Tama ba? Hindi ho. How beautiful are the feet. Bakit yung paa nila ang maganda? Kasi sila ang nagdadala ng mabuting balita. Amen? Sayang naman kung maganda ka nga, pero wala kang dalang mabuting balita. Amen? Gwapo ka nga, may itsura ka, may talento ka, pero hindi naman na ipapangaral ang ebanghelyo. Baka ang mensahe mo kung gaano ka kaganda. Diba? Amen? Kaya nga simbahan, it doesn't matter kung anong itsura mo. Pwede kang gamitin ng Diyos. Sabi ko sa mga kasama natin dito, magdala kayo ng trucks, pamigay nyo lang. Ang galing, si Brad Marvin, tinuturuan niya, kastoy lang, ibagam nga baptist tayo. Ang mapang kay J. Romas. Diba? Basahin nyo dalita. Diba? At least yung paa niya, hindi man pantay ang lakad, beautiful sa Panginoon. Amen. Kaya naman, ang ganda-ganda ng paa mo, lalo ngayon, yung mga legs, pinapakita na with view. Diba? Ay, gaano kaganda yan, flawless. Walang kwenta yan sa Diyos. Amen? Because the message is still the gospel. Kaya nga kapatid, ang sabi dito ng Biblia, how shall they hear, sabi niya, without a preacher. Kaya nga kailangan mapakinggan ng tao. And what message are we bringing to the people? Now this afternoon, gusto ko makita niyo po ito. 1 John 4, tignan niyo po sa Bible. Hindi niyo ba alam kapatid, sa mga inaawit natin, pag pinag-usapan itong word na ito, it talks about salvation. Tingnan niyo sa 1 John 4 verse 9. Ang sabi ng Bible po dito, in this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Verse number 10, herein is love, not that we love God, but that He loved us, and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. What is love? It is how God gave His only begotten Son. Amen? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang totoong pag-ibig, kapatid, ay hindi nananatili sa iyo lamang, kundi ang pag-ibig ng Diyos ay ibinigay niya. Meron siyang ibinigay. Amen. Kaya nga, you cannot love without giving. But you can give without loving. Tama ba yun? Amen? Pwede ka magbigay kahit di mo mahal yung tao. Tama? Amen? Pero hindi mo pwedeng sabihin na may pag-ibig ka kung wala kang ibinigay. Kaya nga, salamat na sabi ng Bible, it is a love that is not just inside, it is not kept by God, hindi niya pinagdamot, kundi inilabas niya. Ipinagkaloob niya sa atin. So number 1, kapatid, what kind of love, para ma-encourage tayo na mangaral. Number 1, it is a sending love. Amen. A love that sends forth. Kaya nga sabi ng Bible, go. Amen? Go, humayo ka. Kasi ang taong humahayo ay ang taong umiibig. Amen? That is why we go, because of the love. That is why Christ came, because of love. Amen? Wala na pong ibang rason kung bakit mo ba ang Panginoon. Naalala ko yung kanta nung December, Christmas is the love of God sent down to you and me. Naunawaan niyo yung kapatid, amen? Christmas is the love of God. Why? Because Christ came because of love. Love that sends forth, love that is not secret. Amen.
Hindi yan pag-ibig kung sikreto yan. Nagets nyo na? Amen? Kaya yung mga sinisikreto nyo, hindi yan love. Lust yan. Ibang pagnanasa yan. Kasi yung totoong love, ipapakita mo. Amen? Ilalabas mo yan. Merong action, hindi yan passive. Kaya nga pag totoong love, may ginagawa yan. Amen? Christ came not to be ministered, but to minister. In other words, si Kristo'y naparito hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Amen? Kaya nga yan ang totoong pag-ibig, kapatid, na naging ehemplo ang Panginoon Kristo, na sabi niya, love works. Ang pag-ibig ay nagtatrabaho. Hindi pwedeng sabihin mong ikaw ay may pag-ibig na wala kang ginagawa. Kailangan mong ilabas yan. Kailangan malaman yan. Kailangan magliwanag yan. Kailangan na merong taong magkaroon ng benepisyo dahil dyan. Sino ang unang nagkaroon ng benepisyo nung tayo inibig ng Diyos? Tayo. Romans 5:8. But God commendeth His love toward us while we were yet sinners. Naunawaan niyo ba yun? In other words, God loves sinners. Anong ginawa ng Diyos? Tapos na ba? Nag-period na ba doon? No. While we were yet sinners, Christ died. Nagets yun na, kapatid? Amen? A love that sends forth, a love that gives, a love that shines. It is active. It works. Hindi yan love na tamad. Amen? Yan sabi nila, huwag kang umibig ng tamad. Bakit? Walang ginagawa. Amen? Alam nyo, kapatid, salamat na ang ating Panginoon ay nag-volunteer na bumaba dito sa lupang ito. Nandun siya sa Garden of Gethsemane, alam niya, huhulihin na siya. Amen? Just after the Passover dinner nila, yung supper nila, the Lord's Supper, punta sila sa Garden of Gethsemane, nananalangin siya doon, habang yung mga disipulo niya ay humihilik. Si Pedro, ganun. Sabi ng Panginoon, alright, mag-pray tayo dito. Prayer vigil. Pray yung Panginoon pagbalik niya, nasaan na yung mga kasama ko? Tulog na. Pero sabi niya, ginising niya, huwag mo na kayo matulog, mag-pray muna tayo. Alam niyo ba bakit siya nagpipray? Dahil mahal niya ang tao. He has a choice. Nanuwa niyo ba yon? Pwedeng hindi na siya mamatay sa krus. Nagets niyo ba yon? Sabi niya, not my will. Kasi ayaw niya mahiwalay sa Ama. Hindi sa ayaw niyang maranasan ng kamatayan. But the separation because of sin. Kasi kung ipapako siya sa krus, ang Ama, ang tingin niya kay Kristo ay kasalanan. Naunawaan niyo ba yun? Ganun ang kalagayan na mangyayari sa kanya. Sa Diyos anak. Pero sabi niya, because of love, He still walked the road to Golgotha. Di ba? Hinayaan niyang hulihin siya. Hinayaan niyang bugbugin siya. Hinayaan niya lahat. Why? Number 2, not just a sending love. A love that sends forth, but a love that sacrifices. Sabi ng Bible in verse number 10, herein is love, not that we love God, but that He loved us. Ibig sabihin pala, kapatid, ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay maunawaan mo na mahal ka ng Diyos. The reality that God loves you, and sabi niya, He cares for you, and ano sabi niya? He sent His Son to be the propitiation for our sins. Naunawaan niyo ba yung kapatid? Tayo ay may kalayaan na gumawa ng tama o mali. He gave us liberty, freedom. Kaya nga si Adan at si Eva, hindi niya ginawang robot. Amen. Hinayaan niyang pumili. Hinayaan niya.
O ito, pwede niyong kainin, yun lang hindi. Kasi pag yan ay kinain nyo, mamamatay kayo. Mahal niya ang tao, kaya hinayaan niyang pumili. Ano niyo yun? Pinili ng tao na magkasala, amen? Pero anong klaseng pag-ibig ng Diyos? Siya pa rin ang naganap ng solusyon. Amen? Siya pa rin ang nagsakripisyo, siya pa rin ang gumawa ng paraan para mabayaran ang ating kasalanan. Kaya imagine the Garden of Eden, bigyan example. Kinain ni Eva yung prutas, hindi apple ha. Kinain yung prutas. Binigyan niya si Adan. Nagkasala sila, nabuksan yung mata nila, nahubad pala sila, nagkaroon na ngayon ng mali siya. Malis. And that is sin, di ba? Ngayon, nagtahi sila ng dahon ng pine tree. Hindi ko alam kung paano gawin yon. Hindi ko alam kung anong dahon. Ginawa nilang damit. Pero hinanap sila, Adan, nasan kayo? Nagtago pa rin. Paano makakatago sa Diyos? Ano? Dito po kami, Panginoon, nahiya kami kasi nakahubad kami. Sino nagsabi sa inyo, nahubad kayo? Naunawaan niyo ba yon? Sabi ng Panginoon pa, mali din yung suot niyo. Sabi niya, alisin niyo yan. Ang Diyos ay gumawa ng coats of skins. Ano ibig sabihin nun, kapatid? Merong nasakripisyo para damitan si Adan at si Eva. Anong ginamit ng Diyos? Balat ng hayop. Hindi in-explain sa Bible kung anong hayop yon, pero there was a sacrifice in the Garden of Eden to cover the sin of Adam and Eve. Kaya nga sa Genesis pa lang, doon pa lang sa puntong yon, meron ng sinakripisyo. And that is the picture of the Lord Jesus Christ. Na siya ang magiging tagapagligtas. Kaya nga kapatid, ang pag-ibig na kailangan nating ma-develop is a sacrificing love. Ang pangangaral ng Ebanghelyo, kapatid, ay hindi po madali. It takes your time. Amen? It takes your effort. It takes your strength. Kailangan ng lakas, ng boses mo, ng oras mo para makapangaral at makapag-abot ng kaluluwa. Sometimes there are things na nasa-sacrifice. Amen. When we evangelize. Pero salamat, kapatid, bagamat inaalis tayo sa comfort zone, hindi madaling makipag-usap sa tao. Ilocano tayo, di ba? Anong tawag sa Ilocano? Mahiyain, di ba? Totoo yan. Pero pag may lechon dyan, walang hiya. Walang hiyang yan. Naubos agad. Di ba? Tama pagkain, di ba? Pero mahiyain tayo eh. Hindi madali yun. Hindi ka komportable makipag-usap. Ako po, honestly, hindi po ako sanay sa tao makipag-usap ng harapan. Pero salamat, kapatid, na tinuruan na mangaral ng Ebanghelyo at yun ay nawala sa akin. Amen. Ngayon, wala na akong hiya sa biyaya ng Diyos. Pasukin natin. Kaya nga gusto ko sa area, sinusuyod. Alam niyo yung sa buhok niyo pag may kuto kayo, anong gamit yung suklay? Ganon, suyod, di ba? Para walang malalagpasan. Para pag tinanong ng Diyos ay mga tao dyan, opo, naabot po namin. May mga tumanggi, may mga gusto, may nakinig, may sumama, pero Panginoon, ginawa namin yung part namin. Ano nga niya? Saturate. Saturate, para kang tubig na flood, na layos, na lahat, madadaanan mo. Masasagasaan mo ng salita ng Diyos. Kaya nga kapatid, sacrificing love. Aalisin ng Diyos yung mga comforts, yung mga kombinyente sa atin at ilalagay tayo sa isang kalagayan na hindi madali. Nawa niyo ba yun, kapatid? Nung ako po'y nagsuko ng buhay sa Panginoon, ako'y nagpasalamat na hindi ako tinuruan na maghanap ng konbinyente. Ito yun. Nalala ko si Brad Crispulo noon, nagkabit ng dito na tumulong dito yun sa kuryente. Dumating siya noon. Tapos, sabi ko, ito sir, yung breaker dito. Tapos, tinignan niya. Wala pa yung kwarto doon.
Ay, hindi nyo ginagamit to, pastor. Hindi ho. Sa akin natutulog. Diyan, may kutsyon diyan. Japanese, di ba? Yung mga Japanese. Yung mga naglalatag sa ano. Diyan. Ay, ganun ba? Opo. Nakakatulog pa naman ng mahibing. Maganda nga, naka-tiles. Alam nyo kapatid, hindi tayo maghahanap ng conveniente. Sabi niya, mainit kasi. Hindi magpaypay ka. Amen? May araw di magpayong ka. Pag umulan, anong gagamitin mo rin? Payong pa rin naman. Amen? Malayo kasi di sumakay ka. Walang pamasahe, di maglakad ka. Nawa niyo kapatid, marami tayong mairarason, pero lahat ng yan, kung sakripisyo man yan kapatid, inuuna mo yung iba. Amen? Sacrifice means putting others first. Kaya nga po ang panawagan ng Diyos sa atin, sabi niya dito, ibinigay ni Kristo ang anak ng Diyos, ang sarili niya para sa ating kasalanan. Tandaan niyo maigi yan. Ang buhay niya para sa ating kasalanan. Amen? Yung kanyang kasiyahan, yung kanyang kalungkutan ay naranasan para maging masaya tayo. Siya ay nahirapan para mapadali ang ating kalagayan. Amen? Siya ay nasaktan para ma-enjoy natin ang buhay natin bilang anak ng Diyos. So sacrifice, yan ang dapat magtulak sa atin na huwag nating isipin lamang yung conveniente. But we need conviction. So ito, maraming simbahan. Wala nang afternoon service. Wala ring afternoon evangelism. Siyempre, di ba? Oh. Kung ako lang, kung gusto, naalala ko kausap ko. Dumaan dito yung preacher na isa. Naalala niyo yun? Sunday ata ng, Anong araw yun? Friday? Sunday, pauwi na. Sunday. Sabi niya, Pastor, nag-service ako doon. Oo. Amen, sir. Sabi ko, tuloy-tuloy lang po kayo. Oo, kahit 10 lang na maipon. At least, merong nakikinig. Sabi ko, amen, sir. Praying po. Musta po si Pastor? Ayun, pumaten ng reunion ng birthday. Ay, ganun ba? Opo. Baka may service doon, sabi ko. Pero nag-gets naman niya. Ayaw po, kasi paghapon, kami, ganun na. Oh? Amen. Tuloy lang po tayo, sabi ko. Isip ko, pwede rin pala yun. Paalam ako sa inyo minsan. Wala mo na tayong paghapon. Pero sabi ko, is that the conviction na binibigay ng Diyos? No. Huwag nating kukunin yung convenience natin para hindi natin maranasan yung sakripisyo. It's better, sabi ng Bible, Romans 12:1, I beseech you, brethren, by the mercies of God, that ye present your body a living sacrifice. Sabi ko, ito alam po ng wife ko, habang ako'y nabubuhay, my life must be a living sacrifice for the gospel, to preach the gospel. Kaya ako nagpasalamat, anumang nararanasan, pero sa biyaya ng Diyos po, ay buhay pa naman at nagagamit pa ng Diyos. So sacrificing love, that is the example of Christ, and that must be our life. Sacrifice. And number 3, ang sabi ng Bible dito, verse 11, Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. Hindi lang po yan utos. Yan po ay utang na loob. It is a response na may ginawa sa iyo ang Diyos. Ano ang response mo? Pag merong ginawa sa iyong mabuti, ano ang tamang response? Masuklian mo rin. Amen? Alam niyo kapatid, ang Kristiyano must have a steering love. Alam niyo yung word na steering? Steer. It must steer us. Ang pag-ibig ng Diyos na naranasan mo ay dapat mayroon bang effect sa iyo? Maapektuhan ka ba kahit kunti na minahal ako ng Diyos, kailangan ko mahalin ng iba? Sabi nga nung awit, let your love flow through me. Na ang pag-ibig ng Diyos, wag sanang huminto sa iyo lang. Amen? Na ikaw ay naligtas, wala na nangyari.
Sayang, kapatid, na ang pag-ibig ng Diyos ay naabot ka, pero hindi naabot or naipasa sa iba. It must stir us up, just like a water, just example, buksan mo yung apoy, isalang mo yung tubig. Ano mangyayari sa tubig habang umiinit? Kukulo. It will be stirred up. Gagalaw yung tubig. Amen? Kaya nga ang gusto ng Diyos, uminit ang pag-ibig natin sa kanila hanggang sa makikita mo yung tubig ay nagkakaroon na ng bubbles, di ba? Andun na at kukulo na yan at yan uusok na yan. Amen? At pagkakapi na tayo. May pakinabang yung tubig na pinainit. Amen? Kaya nga kapatid, ganyan po ang dapat maranasan natin na yung puso natin ay mapuno ng pag-ibig ng Diyos. Na makilala natin lubusan ng Diyos, na mahal tayo. At sa pamagitan niyan, makita mo yung tao, itong taong ito, may itsura to. Pero mahal ito ng Diyos. Ako ay magbibigay sa kanya ng gospel tracts. At kung gusto niya, i-share ko sa kanya. Itong taong ito, maraming pera ito. Pero mahal ito ng Diyos. Amen? Mag-overflow yung pag-ibig na yan at gagamitin ang ating mga bibig na magsalita. Kaya nga po ako nananalangin na sa atin pong gawain dito Santa Maria hanggang Burgos, San Esteban, ay matutunan natin na mas lalong makilala ang Diyos sa buhay natin. Why? Para siya ang sasabihin natin sa iba. Amen? Na sa bawat pagkakataon, marinig nila mula sa ating puso na ano po, mahal sila ng Diyos. Mahal sila ng Diyos. Kaya nga po, ang pinakamensahe po, ang pag-ibig sa Biblia is all about salvation. It's all about Christ who came and died on the cross and, tandaan niyo po, doon dadaloy na tinanggap mo si Kristo, dadalo yung pag-ibig niya. Imagine yung kuryente. Diba? Dumadaloy ang kuryente. Bakit? Yung wire is conductor. Tama? Conductor. Kapag insulator yan, kapag goma yan, hindi dadalo yan. Kaya nga po, ang ating buhay ay conductor tayo. Dumadaloy dapat ang pag-ibig ng Diyos. Huwag mo lang ipunin. Amen? Baka masobrahan ka na, hindi. Alam niyo, ang problema sa tao, marami nang alam sa Diyos, pero ayaw niyang ibahagi sa iba. Pero ang kalooban ng Diyos, ang totoong pag-ibig ay hindi ipinagdadamot, kundi pinapamigay. Naunawaan, kapatid, amen? Learn to love like the love of the Lord Jesus Christ. Ngayong week na ito, isipin natin, saan kaya ako dadalhin ng Diyos? Sino kayang tao mabibigyan ko ulit? Sino kaya ang gusto ng Diyos na makausap ko? At sabihin ko sa kanya na mahal siya ng Diyos at gusto siya ng Diyos na makarating sa langit. Di ba napakasarap ibahagi yon? Napakasarap ikwento ang tungkol sa tunay na pag-ibig. Kaya nga kapatid, salamat ng atin po. Ito po, like ko sinasabi, the Bible, the message of Christ is God's love letter. Every time you share about the gospel, every time na sabi mo sa tao na kailangan niya ang Diyos, kailangan niya si Kristo, that is love. Kaya ngayong hapon po, salamat kanina. Nakahayo tayo dyan, nakapagbigay tayo, nakapagbahagi, at meron tayong mga na prospects na maging bisita. So wag tayong magsawa. Wag tayong manghina sa bagay na yan. Just one more soul for the Lord. Imagine yun, kapatid, kung walang umabot sa atin. Naunawaan niyo ba yun? Sino yung taong ginamit ng Diyos para madala ka sa Kanya? Hindi ba yung pag-ibig ng Diyos dumaloy sa taong yon? Isipin niyo yun. At ikaw ngayon ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng pag-ibig niya. So dapat dumaloy sa atin. Tayo po yung mag-stay, mga kapatid. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for these passages. Salamat po sa paalala po sa amin about your love for us. And salamat po sa pagkakataon na magamit sa inyong pong simbahan. Sa paghayo, sa pag-aakay ng kaluluwa,
sa pangangaral ng Ebanghelyo, Panginoon. Dalayan ko nga po na patuloy, matutunan naming mahalin po kayo. Maitaas mo ang inyong pangalan sa lugar na ito. Higit sa lahat, makarinig ang mga tao sa aming paligid patungkol sa inyong pong mensahe, mensahe ng kaligtasan. Kaya Panginoon, patuloy sa linggo na ito, for this whole week, use us. May your love flow through every believer, every member, every child of God, Panginoon. Ang pag-ibig niyo ay dumaloy sa aming mga tahanan, sa lugar na aming pinagtatrabahuhan, o sa mga eskwelahan, Panginoon, mga estudyante. Patuloy kayong kumilos, Panginoon, sa aming puso. At makilala po kayo sa buong linggo na ito. Kayo po ang makilala, ang pag-ibig niyo ay makilala ng tao, Panginoon. Muli binabalik na yung pasalamat po sa inyo sa pangalan po ni Jesus. Amen. Let's come to the altar, brethren. It's time for our invitation. I ask you to talk to God this afternoon. Kausapin natin siya. Sabihin natin, Panginoon, salamat po na inibig niyo po ako. Pero wag sanang hanggang sa akin lamang ang pag-ibig na ito. But I will learn to share it to others. Learning to love others. Hindi po imposible na maabot natin ng maraming tao if we learn to love others. Just like how Christ loved sinners. Amen at amen. Salamat po sa mensahe na yan. Amen. Are we blessed this afternoon? Amen. Amen. At bago po tayo magbukas sa panalangin, ay patuloy, nagampanan po natin ang ating pagbibigay. Let's continue to be a part of this ministry and continue to pray for the needs. At salamat po. At ito pong van po actually na white, priority po maipaayos yung pintuan. Kasi gusto ko nang ipagamit muna kay Sir Arthur yan kung sakali dito sa malalapit na areas. Pero mahirapan siya magbukas ng pinto. So hopefully itong week na ito, pag dinala po doon sa Santa Cruz muna ay makita po yung mga dapat pang isaayos dyan. Okay? So pray for that, kapatid. At kalimutan ko sabihin kanina umaga, yung plano po ng ating pastor sa tubig kasi naunawaan ko, mahirap po talaga tawag dyan, magbomba ng tubig. Kahit nga si Mrs. ko syempre bilang babae, mabigat po yung si Aisel kanina parang lili pa rin ng bomba pagka hirapan siya Pero pag-pray niyo po kasi ang plano namin dito, maglagay tayo ng overhead tank sa labas. Gagawa tayo ng stand, ng frame. Siguro mga 6 drums or 10 drums na tangke. Marami na yon. So, dyan tayo kukuha. Meron sila pong dyan pasipsipan. Meron naman tayong water pump dito. So, mabilis lang naman. Kargahan natin yon at yun po yung lilinyahan dito sa mga CR.
Para pag nag-CR kayo, buksan nyo lang yung gripo. Di ba? Tapos mag-CR, flush kayo. Alright, o kaya pwede kayo mag-shower dyan. Malagyan pa natin ng shower. So, panalangin nyo po yan, maybe itong February ay ma-accomplish natin yan bago mag-summertime. Kasi pag nag-summer po, grabe, malalim po ang tubig dito. Nung unang dating natin dito, di ba? Ewan ko, kahit yung unang dating natin sa Burgos, ganun din yung tubig April yun So, pag-pray po natin yan, mga kapatid. Okay? Sige po, tayo po ay magpasalamat sa ating malilikom ngayong hapon. Let us pray. Heavenly Father, thank you, Lord, sa paghahato na ito na makapagbigay ang inyong mga anak para po sa inyong gawain. Continue to bless each and every one, Panginoon, halos sa bawat pamilya. Alam niyo pong pangailangan, alam niyo po yung kanila pong mga pinansyal na pinagkukuhanan, Panginoon, ng gagalingan. Kayo nga po ang magpala, Panginoon, at mas lalo po bigyan ng kalakasan and wisdom kanilang mga trabaho and businesses, Panginoon. At patuloy, turuan niyo po ang bawat isa na anumang pong pinagkatiwala niyo sa amin ay maibalik po namin ang tama at nararapat po sa inyo, Panginoon. Muli, patawad po sa mga pagkakasala namin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. God bless you all as you give. And God loveth a cheerful giver. Amen. Salamat po ngayong hapon at tayo po ay tama-tama yung oras ko. It's 5:03, 5:05. So, at kung okay po kayo na makasama doon sa ating pong mayroong konting invitation. Kung natunawan na kayo, so mama ko kayo. Pero kung hindi pa kayo natunawan, ay patunaw muna kayo. Anyway, continue to pray for the family po na nag-celebrate din. And kung may mga, wala na po kasi akong tracks, no? Kung may mga tracks pa kayo dyan, gospel tracks. Para mamaya, kung sakali po ay makapagbigay tayo dun sa mga ibang mga hindi pa nabigyan doon. Okay? Let's all stand please at magbukas po tayo sa panalangin. Let us pray. Tayo magsining lahat. Nagilang Diyos, salamat po Ama sa natapos sa gawain ngayong hapon, even for this whole day. Thank you Lord sa inyo pong pag-iingat. Thank you Lord sa kalakasan and sa wisdom. Tuloy ingatan niyo po ang aming paghiwa-hiwalay ngayong hapon at patuloy na ingatan po ang kanya-kanyang mga sasakyan na gagamitin. Safely nga po na makarating. At kung saan niyo man po kami na dalhin ay makapag-share, makapag-preach ng gospel, ay marami pa po ang makapakinig, Panginoon, ang inyong pong salita. Muli, Panginoon, binabalik na yung pasalamat, kapurihan po sa inyo. Mahal po namin kayo. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Alright, may pagkamain po sa bawat isa. At sige po, prepare tayo. Prepare tayo.